Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Isaias 61:1-3.
Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin ang lahat ng tumatangis, upang pagkalooban sila na tumatangis sa Siyon, upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo, sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan, sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katuwiran, ang pananim ng Panginoon, upang sila'y bigyan ng kaluwalhatian. Ang mabuting balita. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang ating dating pagkatao ay kasama ni Kristo na ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, ay binuhay niya kay Kristo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Awit 118, 5-9. Tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga napopoot sa akin. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Inilagay sa maluwag na dako. Diyos ang nagliligtas sa atin sa panganib, pagkabalisa, pangangailangan at pagdurusa. Pinalaya ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala sa Kanaan ang lupang pangako na dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Ito ang kanilang maluwag na dako. Tayo ay pinalaya ng Diyos sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang anak. Kay Kristo ay mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng ating kasalanan. Tayo ngayon ay nasa kay Kristo at siya ay nasa atin. Si Kristo ang ating maluwag na dako. Galatia 5:13-14. Kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Subalit wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pinalaya. Ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ang nagpapalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang hindi magawa ng kautusan
yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Juan 8:31-36. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, "Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila sa Kanya, "Kami mula sa binhi ni Abraham at kailanmay hindi pa naging alipin ng sinuman. Bakit mo sinasabing kayo'y magiging malaya?" Sinagot sila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya." Pinalaya ng katotohanan. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang pananatili sa salita ni Jesus ay pagiging alagad niya. Mula sa Kanya ay malalaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Si Jesus mismo ang katotohanan. Tunay na malaya. Ang tunay na kalayaan ay kalayaan sa kasalanan. Tayo ay pinalaya ng Panginoong Hesus sa kasalanan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin
siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.